Ito hindi ko alam, hindi naman siguro papanoorin ni Pangulong Bongbong ito. Gusto kong panoorin niya sana. Pero siguro trolls lang ang tingin sa atin o sa mga sasalita laban sa kanya o sa mga malingas-ngas na kagaya ko. Kaya lang, kung sakaling maririnig niya ito, di ko alam kung clouded masyado yung utak niya para maintindihan. Hindi ka na mahal ng taong bayan. Walang nagmamahal sa'yo na constituents mo. Yung mga loyalista, they became loyal because of your father. Your father is brilliant. Or your father must have promised them something. Matalino yung tatay mo. Kahit na sabihin mong corrupt o kung ano mang sinasabi ng iba laban sa tatay mo. Matalino yung tatay mo. So, ikaw hindi. And you are just being controlled by, di ba, meron akong kilalang ganyan eh. Doon sa kung saan ako nagtrabaho dati. Kasama ko siya doon sa, hindi ko na lang sasabihin. Basta kasama ko siya, malaki yung pag-aari niya doon sa kung saan ako nagtatrabaho. So, nagpresidente siya nung korporasyon na yun. Wala siyang alam. Kahit konti, alang-alam. Walang will, walang political will. Wala siyang ginawa kundi makapag-meeting siya mga abogado. Hindi niya alam yung mga abogado, ang mga abogado susunod lang sa regulasyon. Susunod lang sa regulasyon. Hindi niya alam na magkakaso-kaso lang yung mga abogado. Business-wise, when it comes to the relationship of the stockholders, pag-aari nyo doon, how to deal with problems. For example, may problema, may nagawa kunwaring ayaw ng regulatory body, yung stockholders. Stockholders remain firm because they are asserting na right nila. Kunwari yun, hindi niya alam na ang function mo, kunwari, hahanapin mo kung saan yung gitna. Kung saan hindi mo atakihin yung mga stockholders and at the same time magiging katanggap-tanggap sa regulatory body. Mahirap na mahirap yun. Lalo na kung may traidor na buwitrik ang pinakikisamahan na panot, na iyakin. Nakikipag-alya-alyanso sila kunwari. Demonyo rin naman sila. So para ka lang ganun. Magpe-presidente ka ng isang korporasyon, di mo alam kung anong basihan ng mga kilos mo. Kada kilos mo itatanong mo sa abogado. Ang nagiging presidente, yung abogado mo. Na mali-mali na yung mga tama siguro sa regulatory body. Siyempre, pag baguhan kasi siyang lugar, ipi-please mo lang yung regulatory body, ay okay tayo dito. Pero putang ina, kapag sa mga may-ari, nakakabastos ka na. Ala siyang alam. Parang ganun ka lang, Bongbong. Sa tinagal-tagal mo sa politika, tila baga wala kang alam. Di mo alam yung gagawin mo. Di mo alam yung dapat mong gawin. Wala ka naiisip na dapat mong gawin. Ang nag-iisip, ibang tao. Kung kaya't leche-leche talaga lahat. You do not correct your masters. Diba? Meron kang master, hindi ka mabubuhay as a president nang wala sila. Wala kang alam. Without the presidency, you are nothing. Baka mayaman ka lang na party boy, pero wala. Ngayon, if you truly respect the Filipino people, alis ka dyan. Kasi biruin mo, saan ka naglalakad, wala naman na nakatingin sa'yo, nabubwisit na yung mga tao sa'yo. You are no longer the president. Sa papel ka na lang presidente. At ginagatasan na lang yung pagiging presidente mo ng mga taong nakapaligid sa'yo. You're no longer serving the country.
You know that. Una-una, you do not even know how to speak, when to speak. Yung kapatid mo pang babae, yung parang may utak eh. Yun, tuso yun. Alam niya kasing mahirap kang ipagtanggol, namangka sa dalawang ilog yun. Siyempre, Marcos siya. So, loyal na mga Marcos loyalist sa kanya. Babangkain niya ngayon yung mga Duterte. O, diba? Kaya ka nanalo. Tapos, meron ka pang pinklawan na dilawan sa likod mo na oligarko. Siyempre, mabalawak ang connections nun. Sabi mo nga, she can get it done. Whatever she wants, she gets. Very New York. O doon ka nakaasa. Wala kang disposisyon. So, nakakahiya. Nakakahiya. Buti sana kung pinalibutan mo na matitinong tao, matatalinong tao yung paligid mo. And yet, you know how to decide. Hindi yan ang gagawin natin. Ito yung gagawin natin. Ano man yung mangyari, I stand by this. This is my decision as a leader. Ganun ang leader. Ganun ang presidente. Hindi yung, hindi mo alam. Tatanungin mo, bobo rin. Tatanungin mo, walang malasakit, matalino lang nakawatan. Mga tao mo dyan sa DOJ, imagine Department of Justice. Kung ano sinasabing labag sa batas. Kung ano nung law yung sinasite, hindi naman akma. Doon na lang siya pagpapadala kay Duterte sa ICC. Kung ano nung law yung hinahanap na iside para i-justify, gagawa kayo ng katarantaduhan, tapos hahanap kayo ng batas to justify kung anong ginawa nyo kung kalokohan. My God, betcha by golly. Hindi ko alam bakit. Ay, ewan ko ba't may mga taong ganyan. Talagang, you're worse than Pinoy. You're worse than Cory. Malangit nawa. You are worse than your father. Tatay mo may utak eh.